Hallelujah. Kaya nga, sinasabi namin ni Ate Sitas, ni Pastor Dante, kung gusto mong ikaw ay maging malaya na sa perilous kairos ng buhay, hallelujah, magpa-marinate ka na. O di kaya magpa-cremate ka na. Para yung kapitbahay daw, sabi ng kapitbahay, Pare, tama ba yung ginawa ni Kumare? Ano ginawa ni Kumare? Nilalagnat pa lang si Kumpare, pinakremate na. Parang 37.2 pa lang, pinakremate na. Tama ba yun? Siguro galit na si Kumare, kaya may lagnat pa lang, pinamarinate na. So, malinaw po ba na hindi tayo exempted? Sabihin mo nga, hindi ako exempted. We are surrounded with perilous things. And the only way of escape is for you to be cremated. Hallelujah. Sorry for saying that. To say goodbye to the planet Earth. That is the only solution wherein you can escape these perilous seasons in life. Hallelujah. Napaka-negatibo naman ang mensahe ni Pastor. Parang wala kaming way of escape sa lipunang ginagalawan. Wala po Talagang kahit pagising mo sa umaga, praise God, iba-iba ng suliranin ng buhay. Parang, bagamat sinasabi ng Bible na may mga evil days, meron naman talagang mga araw na ginawa ang Panginoon para sa atin. Bawat umaga, paggising natin, dapat sabihin natin, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and I will be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ako po, pagmulat ng aking mga mata, automatic na po Pagmulat ng aking mga mata, ang lalabas na kaagad, ang mamumutawi na kaagad sa aking labi ay, salamat Ama sa panibagong araw. Parang automatic na, nakapinid pa nga yung aking mga labi. Parang nagsasalita na kaagad sa pagmulat ng mata. This is the day that the Lord has made. Father, thank you. Tapos nag-good morning na ako kay Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, Holy Spirit. I miss you. See you later. Parang gano'n na po. Parang, hallelujah, automatic na sa buhay. Pero alam po ninyo, kahit nagpapasalamat ka sa araw na ginawa ng Diyos at magiging masaya ka, paghakbang mo pa lang ng iyong mga paa, iba't iba ng pangyayari ang magaganap sa buhay. Minsan, hallelujah, palabas ka na, sasakay ka na sa kotse o sa sasakyan, magre-report ka na sa opisina, nakapaligo ka na, ang bango-bango mo, paglabas mo, flat yung gulong mo. Walang mag-aalis ng gulong kung hindi ikaw. Mag-uuhubad ka na naman. Sabihin mo, ano na naman parusa. Panginoon, nag-tights naman ako nung nag-attend naman ako ng church. Hindi naman ako, Lord, mabait naman ako. Bakit na-flat yung gulong ko? Diba? Praise God. Kami nga naglalakbay. Nasabugan kami ng gulong. Kung ikaw ay nasa ilalim pa ng batas, sasabihin mo, Lord, papunta naman kami sa gawain. Bakit mo naman kami pinarusahang sumabog yung gulong namin? Magpupunta kami sa funeral service. Sumabog yung gulong namin. Hallelujah. Gulong ni Kuya Lito. Gulong ng sasakyan ni Kuya Lito. Kung iisipin mo, Lord, pupunta naman kami sa gawain ng Panginoon. Bakit mo kami pinarurusahan na sumabog yung gulong namin? Sa iba, iisipin, baka may nagawa kayo. Baka may kasama kayong hallelujah, dapat nyong itapon sa dagat. Baka may Jonah kayo dyan sa sasakyan ninyo na naging suwail at naging masuwayin, kaya nasumabog yung gulong ninyo. Pero alam nyo, iisipin mo na lang, dahil gulong yan, at yan ay nandito pa nakatungtong pa sa lupa, hallelujah, subject sa maplat ang gulong. Nasa grasya ka man o hindi, bishop ka man, pastor o di kaya pangkaraniwang miyembro, paggulong ng sasakyan ang pinag-uusapan, mapaplat po yan. Kahit nasa grasya ka pa o hindi. Amen? Praise God. So bahagi ng ating journey
bahagi ng ating existence na tayo po'y napapalibutan ng mga perilous na mga pangyayari. I hope you can agree with me with that. Amen. Yan po ang sinabi. It shall come. Pero alam po ninyo, sa kabila ng lahat ng ito, malapit na po ako matapos sa introduction. Amen. So, sabi po sa John 16:33, ang mga taga-Life Giver Church, extremely familiar itong talatang ito. Sabi, in this world you shall have, in where? In this world. Are you living in another world? You are living in this world. And in this world you shall have tribulations. Ang sabi ni Jesus, kay Jesus nagmumula ang deklarasyong ito, sa sanlibutan ito, you shall have troubles. Na para mawalan ka ng trouble, tumira ka sa Mars. O di kaya pumunta ka sa Saturn. O di kaya, hallelujah, tumira ka sa Venus. Pero habang nasa planetang Earth, in this world, you shall have troubles. You shall have troubles. Sabi niya, sa Amplified Translation, ito po ang salin. I have told you these things. So may word of God. Sabi ng Panginoon, galing sa kanyang word of God, I have told you these things. The word I have told you these things is the word of God. That's the word of God. Pag nakakita kayo ng I have spoken, I have told you these things I have spoken unto you, it is equivalent to the word of God. Kaya ang word of God na sinabi ni Jesus ay nagpapahayag ng sabi niya, sa mundong ito may pagsubok. Pagpatuloy po natin, I have told you these things so that in me you may have perfect peace. So that in me you may have perfect peace. And you may have confidence. Now, taken from that passage, malinaw po na sinasabi dyan na kapag salita ng Diyos ang napapakinggan natin, you will have peace and you will have confidence. Sabi niya, I have told you these things, the Word of God told you these things, so that in Jesus Christ, in Him alone, you may have peace and you may have confidence. So pagka gagawa tayo ng equation, kapag ikaw ay na kay Jesus Christ, at si Jesus Christ ay nasa iyo, if you are in Christ and Christ is in you, in me, sabi ng Panginoon, in me, being in union with the Lord Jesus Christ, the Word of God declares, you will have peace, perfect peace, and you will have confidence. So nakangino ang ganap, ang totoong kapayapaan. Nasa salita ng Diyos ang totoong kapayapaan. Nasa pakikipag-isa kay Kristo ang tunay na katiwasayan. Nasa ating pananalig at pagkilala kay Jesus ang ating kumpiyansya, ang ating katiyakan. Kaya sinasabi niya, sinasabi ko sa inyo ito, ang salita ng Diyos, na sa akin ay magkakaroon kayo ng ganap na kapayapaan at magkakaroon kayo ng buhay na may katiyakan. So ang equation, only from the Word of God and in union with Jesus Christ, we can have perfect peace. Only in the Word. Kaya nga pag sa mundo ka nakakatanggap ng balita, kapag mundo ang pakikinggan mo, ang sabi niya, in this world, you shall have tribulation, trials, distress, and prostrations. So equation, sa sanlibutan ito, ano meron? Ano ang balitang dala ng sanlibutan in this world? Prostrations, distress, hallelujah, tribulations, trials, yan ang meron sa sanlibutan.
Yan ang meron ang ating perilous na environment. Distress, frustrations, troubles, tribulations, afflictions, yan ang meron ang mundo. Pero anong meron ang Panginoong Hesus? Anong meron ang buhay sa pakikipag-isa sa Kanya? Kapayapaan, katiyakan ng buhay na pinagpala. Kaya, hallelujah, sa dalawang mundo na ginagalawan mo, may dalawang bagay na pwede kang matanggap. Sa Panginoon, ganap na kapayapaan at katiyakan ng buhay. Sa sanlibutan, afflictions, tribulations, troubles, and perilous times. Kaya ang sabi ng Panginoon, kahit ikaw ay nasa mundong ito, be of good cheer. Be of good cheer. Ang ibig sabihin ng be of good cheer is take heart, be courageous, sapagkat maniwala ka. Ang sanlibutang ito, wala ka pa, ay napagtagumpayan na at napagwagian na ng ating Panginoong Hesus. Hallelujah. Yung palakpak natin parang, parang ganun no? Hallelujah. Amen. So sinasabi ng Panginoon, sa mensahe pa lang na ito, na kahit ikaw ay nasa planet Earth, na puno ng frustrations, distress, afflictions, and perilous things, you can still rejoice. You can still have peace, hallelujah. At ang description, perfect peace. And you can still have confidence. You can still rejoice, hallelujah. Sa kabila ng ang nakapaligid sa iyo ay kapighatian. Ang buhay na nararanasan sa araw-araw ay batbat at puno ng kahirapan. You can still have peace in the middle of every perilous moments ng buhay. Do you know why? Because Jesus Christ is living inside of you. The source and author of perfect peace is living inside of you. He will never leave you and He will never forsake you. Kaya nga ang katangian ng isang totoong mananampalataya ay ang sa kabila ng siya'y napapalibutan ng mga problema at batbat ng kahirapan, nananatili siyang matatag na nakatayo. Hindi agad na sumusukot bumibigay sa kabigatan ng buhay kung hindi nagpapatuloy. Minsan nga, parang napagkakamalian na tayong nasisiraan na ng bait sapagkat alam ng mga kapitbahay natin tayo'y batbat ng kahirapan at batbat ng problema, pero malakas pa rin tayong mag-hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Nakapagpe-praise the Lord pa rin tayo. Hallelujah, nakakatuwa nga yung mga mananampalataya pag nadapa, praise the Lord. Hallelujah, pag nasubasob, glory to God. Hallelujah. Hindi nag-iiba yung katangian ng mga mananampalataya na naniniwalang na kay Kristo sila at si Kristo'y nasa kanila, kahit ano pang mangyari, ang lumalabas at namumutawi sa iyong mga labi, kahit negatibong bagay, praise God, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Parang yung palakpak ninyo. Ikaw lang nakakaranas niyang pastor hallelujah. Amen. Who among you can relate to me na nangyayari sa inyo yan? Pag may dumating na problema, praise the Lord. Hallelujah. Pagka bumibigat, glory to God. Hallelujah. Pagka parang hindi mo na kaya, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag sobra ng bigatura, babasaya, yabababamahan, derelala, babasaya. Nag-speaking in tongues ka na. So sinasabi ng Panginoon, ito po, hindi po ito katang-isip. Hindi po ito parang wishful thinking lamang na sinasabi na hindi mo lang kasi nararanasan ang nararanasan namin, Bishop Kung alam mo lang ang pinagdadaanan namin, baka ikaw na mismo magsabing, ganun ba talaga? Pero alam po ninyo, yung nagaganap sa inyo, nagaganap din sa amin. Pero kahit ano pang nagaganap, pinangahawakan mo yung mga salita niya na ang mundong ito nababalot ng perilous, mapanganib at mapanugat na lipunan.
Pero sa kabila ng lahat ng ito, huwag kang manlupaypay, huwag kang sumuko, huwag kang panghinaan ng loob, huwag kang umayaw, sapagkat kasama mo ako ang pinagmumulan ng tunay na kapayapaan at ang pinanggagalingan ng katiyakan ng buhay. At maalala mo sana na napagtagumpayan ko na ang lahat ng pinagdadaanan mo. Hallelujah. Can you still say, I will continue? I will never give up. Hallelujah. Sa gitna ng perilous moments ng buhay. Amen? Kaya nga sabi niya sa mga alagad, John 14 verse 1, do not let your hearts be troubled. Believe in me, believe also in God. Yung sabi, do not let your hearts be troubled, be distressed, be agitated. You believe in, adhere to, and trust in, and rely on God. Believe and adhere to, and trust, and rely also in me. Sa John 14 verse 1 in the Amplified. Ganda po. Sabi niya sa mga alagad, parang sinasabi niya sa iyo, pakinggan mo ito. Pakinggan mo ang tinig ng Holy Spirit. Ngayong umaga, to where you are today, pakinggan mo ang Holy Spirit. At ang sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, do not let your hearts be troubled. Do not let. Hallelujah. Pag sinabing do not let, sino ang may obligasyon? Ang Diyos, ikaw. Pag sinabing do not let, meron kang choice. Meron kang choice. Do not let your hearts be troubled. Hallelujah. So, ang may pananagutan, kaya ka na-trouble, it's all because of you. Kaya ka na-distress, it's all because of you. You are allowing troubles. You are allowing distress and agitation to rule over your heart, to rule over your minds. You are the ones making the choice. But if you will not let, sabihin nyo nga, I will not let. I will not let. Ibig sabihin, pag sinabi mong I will not let, hindi ko papayagan na kahit ako'y napapalibutan ng perilous na seasons ng buhay, hindi ko papayagan ang aking isip, damdamin at kalooban ay madaig ng troubles, ng afflictions, ng pagsubok at ng mga pangit na bagay. Sabihin nyo nga, I will not let. So meron kang contribution. Meron kang choice. And this morning, the Holy Spirit is speaking to your hearts, do not let. Sabihin mo nga sa iyong sarili, I will not let. I will not let. I will not. Hindi ko papayagan. Hallelujah. Ako ang may control ng aking kaisipan. Ako ang may hawak ng aking damdamin. At ako ang may disposisyon sa aking mga kagustuhan. At palibasa ako ang may kapangyarihan sa aking pag-iisip, damdamin at kalooban, hindi ko papayagan. Sa halip, hahayaan ko ang Panginoon ng kapayapaang nananahan sa aking espiritu ang manaig at maghari sa aking pagkatao. Hallelujah. Di ba ang anatomy natin, anatomy ng tao, we are a spirit. We are a spirit. We have a soul that lives in a physical body. So you are a three-part being. You are a spirit. And in your born-again spirit, you have peace. In your born-again spirit, you have confidence. In your born-again spirit, you have reliance and trust. Meron ka niyan. Kaya lang nadadaig yan, natatabunan ng kaluluwa. Kaluluwa yung nag-iisip. Yung kaluluwa yung nagdaramdam. Yung kaluluwa yung nagpapasya. Kaya yung espiritu natin sa Katoliko, ang espiritu at kaluluwa pinagpapalit. Pero sa Biblia, ang espiritu iba sa kaluluwa. Separate entity po yung spirit and soul. Kaya tayo po, spirit being, new creation, born again, righteous, sanctified, cleansed, being washed and made holy. Yun yung espiritu natin na born again.
At wala nang aayusin sa spirito mo na born again. Pinapaging perfect, pinapaging righteous, pinapaging holy, the day you got born again. The day you received the Lord Jesus Christ as your Lord and your personal Savior, that was the day you are considered born again, new creation. Sa spirito natin. Kaya lang may diferensya ang ating kaluluwa. Yung kaluluwa natin hindi na born again. Yung isip mo hindi na born again. Yung damdamin mo hindi na born again. Kaya ang tagal mo ng born again, matampukin ka pa rin. Ang tagal mo ng born again, mainggitin ka pa rin. Ang tagal mo ng born again, kung ano-ano pa rin masama ng loob ang pinagahari mo sa iyong puso, sapagkat yung isip, damdamin at disposisyon ng taong na born again ay hindi pa rin naboborn again. Yan ay nababago lang ng salita ng Diyos. The only way that your soul can be transformed and be renewed is by the Word, by the living Word of the living God. It is impossible for your mind to be changed and be renewed. Hiwalay sa Word of God. Because the Word of God is the only element that can change your mind. And the moment your mind is renewed towards the will of God, your will, your emotions will follow. Then when your emotions, hallelujah, submit to the renewed mind, then your dispositions will come next. Kaya nga hindi damdamin ang unang binabago eh. Ang unang binabago ng salita ng Diyos ay isip. Pag hindi na bago isip, hindi mababago damdamin. Pag hindi na bago damdamin, hindi mababago ang iyong choices. Kaya halimbawa, di ba example, pag ang asawa mo nagkasala, sumakabilang bahay, nahuli mo, tapos yung asawa mo naman handang magbago, itinuwid niya na yung kanyang buhay. So, ginigiliw ka, sinusuyo ka, malayo man malapit din, pilit ko ring mararating, wag lamang masabi mo, di kita ginigiliw. Ginigiliw kitang tunay, alaala, gabit, araw. Kahit giliwin mo ng giliwin yung asawa mong pinagkasalanan mo, hanggang hindi nababago ang isip ng asawa mo patungkol sa ginawa mong pagkakaliwa, hindi pa rin mababago ang damdamin ng asawa mo. At pag hindi nabago damdamin ng asawa mo, mananatili pa rin yung disposisyon niya na galit sa'yo. Kaya ang dapat ipag-pray mo sa asawa mo ay huwag mabago yung damdamin kung hindi mabago yung kanyang kaisipan. At ang makapagbabago lang ng pag-iisip ng asawa mo ay ang makapakinig siya ng salita ng Diyos. Na magtuturo sa kanya, pag narinig niya ang salita ng Diyos, hallelujah, na kailangan at mahalaga kang magpatawad, magpapatawad siya. At yan ay magsisimula sa pag-iisip. Kaya nga ang pagpapatawad, hindi damdamin. It's not an emotion. Forgiveness is renewal of the mind. That will renew your emotions, your feelings. That will move you to decide to forgive. Na pag hindi nababago isip, damdamin lang, ngayon, nakapakinig ka ng Word of God na magpatawad ka. Praise God! Hallelujah! Nag-aagaw yung kaisipan mo, patatawarin ko kaya siya? Sabi ni Pastor, patawarin mo siya tulad ng pagpapatawad na ginawa ni Jesus sa iyo. So naririnig mo yung Word of God, patawarin. Yan damuho na yan, patawarin. Yan buwisit na yan, patawarin. Hallelujah. Pagka yung isip mo sumang-ayon sa salitang magpatawad, bababa na yan sa iyong damdamin. At pag ang damdamin mo nadiktahan ng binago mong pag-iisip, pangatlong hakbang, tatanggapin na yung ginigiliw kitang tunay, alaala, gabit, araw.
So tatanggapin na niya yung panunuyo mo. Amen? Hallelujah. So, parang lumayo na ako sa mensahe. Praise God. Parang may kinakausap ang Holy Spirit sa inyo. Amen? Minsan ganun no? Bigla kang i-debate ng Holy Spirit yung mensahe mo, meron palang kinakausap. Kaya pagkatapos ng service, may lalapit sa'yo, Pastor, parang ako kinakausap mo. Hindi ko po kayo kilala Hindi, alam na alam mo yung mister ko, sumakabilang bahay Diba ba? Ang ganun po. It's the Holy Spirit speaking to your hearts. You learn to forgive. Walang benepisyo sa unforgiveness. Pero may benepisyo sa forgiveness. Amen? May pakinabang sa pagpapatawad. Walang pakinabang sa pagmamatigas ng puso't kalooban. Praise God. So bakit ba ako napunta doon? John 14:27. Sabi niya, I am leaving you with a gift, peace of mind and heart, and the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled, don't be afraid. Yan po ang sabi ng Panginoon. In me, I have told you these things that in me, you might have perfect peace. So ang Panginoong Yesus, bago siya umakyat sa langit, kinausap niya ang kanyang mga alagad at ang mga mananampalatayang kinakausap niya ngayon, ikaw, ako, kinakausap niya ngayon by the Holy Spirit. At sinasabi ng Holy Spirit sa iyo, I am leaving you with a gift. Peace is a gift. It's a spiritual gift. I am leaving you with a gift. Kaya pag ikaw ay may peace in the midst or surrounded by perilous kairos and seasons of life, and you have peace, you have the gift. You are availing and enjoying the pleasure of that gift. Yung pong kapayapaan. Sino sa inyo kahit may problema, mapayapa pa rin? Sino sa inyo kahit ang bigat-bigat ng buhay na mahimbing kong matulog? Miyembro kayo ng masa. Masandal ang likod, tulog. Amen? Hallelujah. Sino po sa inyo nararanasan yan? Alam niyo ba na ang tulog ay kaloob ng Diyos? Kaya pag ikaw ay masarap matulog, ini-enjoy mo ang kaloob ng Diyos. Huwag ka lang tulog ng tulog, baka hindi ka na nagtatrabaho. Yun ay parusa. Hallelujah. Sumpa. Hallelujah. Pero yung ikaw ay kailangan ng matulog, natutulog ka. Pero mayroon bang panahon sa gabi ninyo na hindi kayo makatulog? Iniisip niyo yung magaganap sa kinabukasan? Lalo na nung bago ka matulog, ang dami-dami mong problema. Kaya dala-dala mo sa higaan yung iyong utang, dala-dala mo sa higaan yung iyong pag-aaway, dala mo sa higaan yung iyong mga suliranin, dala-dala mo sa higaan yung problema mo sa asawa, problema. Yung bang, at pagkatapos hindi ka makatulog ka man, binabangungot ka nung dala-dala mo mga problema. Meron bang ganun sa buhay ninyo minsan sa gabi? Pero alam po ninyo, hindi lang kayo nakakaranas niya. Ako po nararanasan ko yan, that there was a night na hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga solusyon sa problema, pero alam po ninyo, pag madaling araw na pagod na ako mag-isip, wala akong maisip na solusyon sa problema. As at the end of the night, sasabihin mo na lang, Lord, bahala ka na. Kung ma-marinate na, Lord. Kung ma-cremate na, Lord. Pero wala na akong magawa. Na-exhaust na ang aking kaisipan, na-exhaust na yung lahat ng mga taong pwede kong mahinga ng tulong. Wala na, Lord, ikaw na lang ang pag-asa. Pag sinabi mo yan, makakatulog ka na. Mamamangha ka pa, mahaba yung tulog, sasabihin ng asawa mo, sarap mong matulog Kasi pinagkatiwala mo na ang problema mo at pag naipagkatiwala mo na, kapayapaan na ang magaghari at magaganap sa kalooban mo. And it's a gift. And the peace I give is a gift the world cannot give. So don't be troubled and don't be afraid. Pwede ba nating sabihin, hallelujah, ang kapayapaan na tinatanggap ko hindi galing sa sanlibutan,
Regalo ng Panginoong Yesus nang makipag-isa ko sa Kanya, kaya hindi na ako mag-aalala, hindi na ako matatakot. Kuya Paul, huwag ka nang matatakot. Kung makremate ka, hallelujah, at least kasama ka ng Panginoon. Amen. Kung ano man ang mangyari sa atin, biro lang, hallelujah. Parang bata pa si Kuya Paul, ano? Pero alam po ninyo, may edad na yan. May edad na po yan. Kasi nagpaalam na siya kay Rosario, kaya may edad na siya. Amen. Alam niyo ba yung kwento kay Edad at kay Rosario? Hindi pa. Gusto niyo kwento ko sa inyo si Edad at si Rosario? Hallelujah. Wag na lang, wag na lang. Baka may nanonood ng mga pari eh. Amen. So don't be troubled and don't be afraid. So, purihin ng Panginoon. Nasa kalahatian pa lang ako ng outline ko. Pero, are you getting something? Getting something? These are just reminders. So, we still exist on planet Earth. And while still existing on planet Earth, tribulations, troubles, and perilous seasons in life shall come. We are not exempted, and sometimes there is no way of escape. But in the midst of all these surrounding situations in life, we can still have peace. God's peace for stressful times. Pwede pa rin tayong maging panatag. At yan ay isa sa mga distinguishing marks ng mga mananampalataya. Sa kalagitnaan ng lahat na meron tayong pinagdaraanan, panatag pa rin ang ating kalooban at the end of every day. Hallelujah. Parang minsan nga pinagtatakahan tayo, pero wala tayong magagawa eh. Sapagkat kapag ang puso, isip at kalooban mo ay nakapanig at nakakiling sa pagtitiwala at pananampalatayang kasama mo si Jesus, na nangakong hindi ka iiwan at pababayaan, hindi mo minsan maiwasan na ipakita ang iyong pagtitiwala. Hallelujah. Kapansin-pansin na hindi nadadaig ng problema, kalungkutan at kabigatan ang ating pananampalataya. Tao, human as we are, may mga declarations lang tayong negative. But at the end of everything, namamayani pa rin ang ating kumpiyansa, ang ating pagtitiwala, at ang ating pananalig na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ako po namamangha eh. Namamangha po ako. Kapag may mga problema, ang bigat-bigat na mga problema, hallelujah. At sa mga pangyayari, hindi mo lang nakikita, may ginagawa ang Panginoon na hindi mo nakikita. 14 na araw, nakaseparate po ako dyan sa itaas. Ako po kasi unang nag-positive eh. Ako po unang nag-positive. Nawalan ako ng pang-amoy. Hallelujah. Tapos nawalan, parang naging extreme yung aking panlasa. Yung maalat, mas sobrang alat. Hindi naman maalat, pero sobrang alat. Yung matamis, sobrang tamis. Nag-extreme. Kaya nga tinatanong ko yung nagluluto sa amin. Sabi ko, inalatan mo ba yung munggo? Napakaalat. Sabi niya, hindi po. Tama lang po yung asin. Hindi po masyadong mataas. Pag nag-aasin po ako, hindi kasing taas ni Pastor Hill. Pag mag-asin ako, ganyan lang. Pastor Hill, pag mag-asin, ganyan eh. Hallelujah, hindi mo na kailangan ng patis. Nag-extreme po yung panlasa ko. Tapos, 37.4, 38 yung lagnat. Praise God. Tapos, nangihina po ako. Ayan po lang yung mga, tapos ubo ng ubo, wala namang laman. Praise God. So, yun po. Tapos, si Ate Ann, kailangan na nang makipaghiwalay sa akin dahil humihina na. Sabi ko, ako na po nag-aasikaso sa kanya eh. Lumala po siya eh. Nung malala na, ako na hallelujah, ako na caregiver niya. Lumalala din yung
pakiramdam ko, sabi ko, magaling na sana ako. So naghiwalay po kami. Buti na lang nakatagpo kami ng ospital sa Pasig Doctors, favor ng Panginoon, pang-12 kami sa pila, pero pinrioritize po siya napunta sa una. Kung hindi po, sa pang-12, baka sa pila, namatay na siya. Kasi pagkatapos po niyang madala sa emergency, nag-bargain siya sa Panginoon, gusto ko pang mabuhay, tapos nag-session na siya. Na iniisip ko yung babayaran ko. 14 na araw sa ospital. Tangki pa lang, 165,000 na. Tapos remdesivir, 5 vials. Ang halaga ng remdesivir, maniwala kayo, meron kaming gamot na binabayarang 22,000 ang isa. 22,000 po ang isa. Ilang gagamitin mo? Di nandyan po ako, magaling na ako, nandyan ako, inaalagaan ako ni Pastoril. Kakatok si Pastoril, may dalang itlog, may dalang kung ano-anong pagkain. Iniiwan lang dun sa lamesa. Tapos para akong si Frankenstein na, tapos kukunin ko yung pagkain, tapos papasok na ako sa loob. May plastic yung pintuan namin, 2. Apo, alam niyo magaling na ako dapat magaling. Ang iniisip ko lang, ang naalala ko lang, nasa $250,000 na ang babayaran namin. Ay ko, Lord, i-marinate mo na kaya ako. Iniisip ko po yung babayaran, umabot po ng 600,000. Saan ako kukuha? Pray ako ng pray. Naging malalim yung prayer time ko. Hallelujah. Lord, Lord. But God is making ways we cannot see. Alam po ninyo, at the end, pagparap ko dun sa bill, hallelujah, ang babayaran ko less than 600,000. But because of God's provision, kinalahati po, nakakuha po kami sa PhilHealth ng 330,000. Hallelujah. Halos kalahati na lang ang babayaran. And praise God, the Lord uses people whom hindi ko ina-expect that God will use them. Marami sa mga kapatid natin sa gawain ng Panginoon. So we were able. Ang nag-aalala ko, baka magpo-promissory note ako. Pero alam po ninyo, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. God will make a way for me. Amen! Hallelujah! Kaya po, na-survive namin, walang utang, glory be to God. Hallelujah! Because God will make a way. Alam, minsan, sa napakamapanganib na kapaligiran, human as we are, parang natural reactions, mag-aalala ka. Pero sinasabi ng Panginoon, let not your heart be troubled. You have God's peace in such a stressful moments in life. At the end of the day, you will praise the Lord God Almighty because He will never leave you. He will never forsake you. Amen. Hallelujah. Hindi ko na po tinapos at pagpapatuloy ko na lang po next time. Are you blessed this morning? And are you all set para sa ating Holy Communion? Pasensya na kayo, mga reminders lang po yung Word of God po natin today. But definitely it will strengthen and it will encourage you, especially those having difficulties ngayong umaga. Especially those having troubles, and you are such in a perilous seasons and kairos moment in your life, na nag-aalala ka. Pero ngayon pa lang, sabihin mo sa Panginoon, I will not let my hearts be troubled. I will believe in my God and I will believe in my Jesus. I will stand strongly upon the promises and the word of the Lord. Sabi nga, sa mundong ito, wala namang permanente. Lahat ng bagay ay nagbabago. Seasons nagbabago, tao nagbabago, pangyayari sa paligid nagbabago. Hallelujah. Pero merong mga bagay na hindi natin kayang baguhin.
At hindi magbabago ay ang mga pangako ng Panginoon. Hallelujah. At hindi natin kayang baguhin ang ating Panginoon at lalong hindi natin maaaring baguhin ang kanyang mga salita. Lahat ng bagay, seasons, magbabago. But the Word of God, our God, and the promises of God will never change. They are eternally settled in heaven, and you can put your trust, you can adhere to, and put your reliance upon the Word of God, our God, and His promises. Pwede po, manalangin po tayo. Loving, heavenly, precious Father, Holy Father, we come to you today, and we just want to honor and thank you for the Word of God, which every time we speak, hallelujah, the Word of God, every time we speak, it brings peace, the peace of Jesus Christ. And Father God, the message is so clear that perilous times shall come. We will be so surrounded by afflictions that sometimes there is no way of escape. But in the midst of our stressful times, we can still have the peace of God, the peace that the world cannot give, the peace that only Jesus can provide. And this peace will not allow us to be ruled by troubles, afflictions, and worries. Salamat po, Panginoon, na ang lahat ng bagay sa mundo, kahit ang seasons ay magbabago, pero ang salita mo, Panginoon, Ikaw, O Diyos, ang aming mabuting Ama, at ang mga pangako mo ay mananatiling matatag at matibay magpakailan-kailan paman. Salamat po sa mensaheng ito na alam kong kailangan sa panahon ng napaka-stressful na kalagayan ng buhay. And Father God, salamat din for the opportunity that we can participate sa aming pong Holy Communion. Bless and sanctify the bread and the wine, that even as we receive them today, we will receive them by faith, and we will receive our healing, we will receive our miracles in Jesus' name. Sanctify and bless the food, bless the bread, bless the wine. In Jesus' name, everyone says, Amen and Amen. Hallelujah. Sa mga sumusubaybay, get ready with your communion elements. Kung mag-prepare po kayo ng tinapay, o kahit man any kind of juice, pwedeng tubig, pwedeng anything. Hindi po ito ritual na kailangan yung juice na ginamit ni Jesus, yung tinapay na ginamit ni Jesus ang gagamitin natin. This is not ritual. This is just remembrance. This is just remembrance. So noong gabi, bago ipagkanulo ang Panginoong Jesus, siya'y dumampot ng tinapay, kanya itong ay pinagpasalamat, pinagpira-piraso, at ipinamigay. Sabi niya, ito ang katawan na binibigay ko sa bawat isa sa inyo, o ito ang tinapay na binibigay ko sa bawat isa sa inyo. Sa tuwinang inyong kakainin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Ngayon din naman, pagkatapos ng magapunan, dinampot niya ang saro, at kanyang sinabi, ang sarong ito ay ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwinang inyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat sa tuwinang kakanin yung tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tumayo po tayo. Hallelujah. Now allow me to remind us sa 1 Corinthians chapter 16 verse 10, chapter 10 verse 16, sabi niya, hindi ba't ang sarong ito, ang cup na ito na ating pinagpapala, hindi ba't ito ay pakikipag-communion sa dugo ng Panginoong Yesus? Isn't it the cup we bless? Isn't it the blood which we participate, which we receive? Tapos sabi niya, hindi ba't ang tinapay na ating pinagpipira-piraso ay ang aking katawan
At sa tuwing ang kinakain nyo, nagpa-participate kayo. So kapag tayo po'y nagko-communion, listen to me please before we receive. Sabi po, pag tayo umiinom, nagpa-participate tayo sa dugo ng Panginoong Hesus. Pag kinakain natin yung tinapay, nagpa-participate tayo sa kanyang katawan. So sa communion, by faith, we are receiving something from God. Hindi lang basta kumakain ka ng tinapay, umiinom ka ng juice. No. Ang sabi po, isn't it our communion with the blood? And isn't it our communion with the broken body? So ibig sabihin, once we participate, you can receive the blessings and the benefits of the blood. And you can receive the benefits and blessings of His broken body. Sa dugo, pinatawad niya ang ating mga kasalanan. Sa kanyang katawang nasugatan, ang may sugat mong katawan ay kanyang pinagaling. Kaya kapag nagko-communion tayo, may mga kapatid na gumagaling. May mga himala nga May mga cancer sa ovary, gumaling. May mga cysts na natutunaw. May mga sakit sa puso, kidney, any part of the body, na kapag by faith nag-participate, nare-receive nila yung healing. Kaya nga pag nagko-communion tayo, to me, this is our monthly check-up that we are receiving something from the Lord God Almighty. So do not just receive. Receive by faith. Participate by faith. Taas po natin ang tinapay. Hallelujah. Alalahanin po natin ang katawan ng Panginoon. Noong gabi, bago siya ipagkanulo, dinampot niya ang tinapay, nagpasalamat siya, pinagpira-piraso. At sinabi niya, ang tinapay na ito na kanyang ibinibigay sa inyo ay ang kanyang katawan. Sa tuwing ang inyong kakainin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Oh, hallelujah, hallelujah. Lord, we just want to thank you for your broken body being made available so our broken body be healed. Salamat po, Panginoon. Surely, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The punishment for our peace was upon Him. And by His stripes, you are already healed. So receive your healing in the name of Jesus. Receive your healing in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your miracle. Thank you, Lord, for your healing. Amen. 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 Gayon din naman, pagkatapos ng maghapunan, dinampot niya ang saro at kanyang sinabi, ang sarong ito ay ang bagong tipan, bagong testamento. This is the new covenant, ratified by the blood. Sa tuwing ang inyong iinumin, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Inumin po natin ang Diyos sa saro, and let us remember the blood of Jesus. Hallelujah. What can wash away our sins but the blood? What can heal us but the blood? What can wash away our sins but the blood? Inamin po natin. Hallelujah. Sapagkat sa tuwing ang kakanin niyong tinapay na ito at iinom kayo sa sarong ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa pagparito niyang muli. Let us just praise and just glorify and magnify the Lord.
sing together, hallelujah. There is always a place at the table. There's a feast that's now waiting on your road. Your place is set each time the family gather. It will never be the same. It will never be the same. It will never be the same till you're home. Hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami na laging may silid at may puwang para sa aming lahat. At kaming lahat ay kinwalify mo na maging kabahagi, makabilang, at magkaroon ng puwang sa iyo pong banal na harapan. Ano man ang aming mga pagkukulang, kahinaan, kahit man pagkakasala, makapangyarihan at dakila ang iyong pag-ibig na kaming lahat ay patuloy mong tinatanggap at patuloy mong pinagpapalam. Salamat po, Panginoon, sa pagpapagaling mo sa anumang uri ng sakit at mga karamdamang mayroon ang sino man sa amin. Maging ang mga kapatid namin across the globe, following over the internet. You are not limited by space. You are not limited by distance, not even by power. Lord, you can still reach out to everyone to bring your healing, to bring your strength, and to bring miracle in the name of Jesus. And we receive them this morning by faith in the name of Jesus. Lord, salamat din na hindi lang kagalingan ng aming sakit ang kaya mong ipagkaloob. Hallelujah, ginawa mong available sa amin ang kasaganaan ng buhay. Hallelujah, na sino man sa amin ang kinakapos, kinukulang at minsan ay sala, hindi ka nagkukulang sa bawat isa sa amin. Lagi kang nakalaan para mag-supply ng lahat ng aming pangangailangan. Na pagkatapos ng isang araw, nakapagpapasalamat kami sapagkat pinatunayan mong hindi mo kami iniiwan at hindi mo kami pinapabayaan. Kahit man kami napapalibutan ng napaka-perilous, napaka-mapanganib at mapanugat na kapaligiran. Lord, thank you so much. And we will still hold on and we will hold fast to every word we have heard today. Salamat po, Panginoon. Seasons will change. People will change. Hallelujah. Everything on earth will change. But your word will remain permanent forever. The promises of God will stand still, eternally settled forever. And our God will never change. You will continue to love us unconditionally, just the way we are. Bless mo po ang bawat isa. At hallelujah, salamat po sa umagang ito. Praise God. Father God, salamat din sa mga kapatid po namin na hindi po nahahadlangan na sumuporta. Kahit man malayo, pilit, at nagsusumikap na magparating ng biyayang pinansyal para sa The Life Giver Church. Abutin mo po sila. We cannot outgive you, Lord God. Sapat ang biyaya mo para pasaganain ang buhay ng bawat isa sa amin. Ikaw ay makatarungan na hindi mo lilimutin ang anumang bagay na ginagawa at ipinagkakaloob para sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa na nakipag-participate. Pagpalain mo po ang linggong ito, maging masagana, maging matagumpay. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang bawat isa. Lahat ng ito sa matamis, walang katulad at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ang lahat po'y manalig, magpasalamat at magsabing, Amen and Amen. Can you say Amen? Amen.
Amen, amen, amen. Oh, hallelujah. Salamat, David Phelps. Amen. Salamat po sa inyong lahat. Hallelujah. And we see you again next Sunday. So, salamat po sa inyong pagtulong na po by way of GCash, by way of personally handing over yung mga finances po ninyo. Marami hindi po nagsasawang mag-tithes, hindi magsasawang mag-offering. Kahit sa iba't ibang paraan, sinisikap po ninyong makapagpadala ng inyo pong suporta, ng inyo pong tulong sa gawain po ng The Life Giver Church. Hallelujah. At sa umaga pong ito, before we dismiss, pwede pong tumayo po tayo muli. Pasensya na po. And thank you for the opportunity that I can declare and can pronounce a blessing. Given our priestly ministry bilang saserdote sa luma at sa bagong panahon, tayo po'y binigyan ng karapatan at kapangyarihan ng Panginoon na magdeklara at mag-pronounce ng biyaya sa bawat isa sa atin. So may the good Lord continually bless. And may the good Lord continually protect and continually keep you and watch over you every day of your life. May the smile of heaven, may the face of God shines upon all of you, and may He be gracious to everyone. May His countenance be lifted up, and may you be filled with His abundant peace. May the God of all grace, who has called you into His eternal glory by Christ, after you have suffered for a while in a surrounding filled with perilous seasons, after you have suffered for a while, may the God of all grace establish you. May the God of all grace strengthens you. May the God of all grace restores everything the devil had stolen from you sevenfold in Jesus' name. And may He confirms and He completes you. Hallelujah. May the love of the Father, may the grace of the Son, and may the responsibility of the Holy Spirit be with everyone, both now and even forever. Mahal na mahal po kayo ng Panginoon. At mahal na mahal po namin kayo sa pag-ibig ng Panginoon. You are greatly blessed, highly favored, deeply loved, and dearly valued. In Jesus' name, can everyone declares, Amen and Amen.